Sa loob ng kanyang isipan, ang malaking pulang mata ng anomalya ay nakatanaw sa nawasak na lungsod at tinatanong si Fang Yi kung sino siya. Napagtanto ni Fang Yi na sa paghawak niya sa Dark Attribute na naiwan sa katawan ni Elder Wu, ang kanyang espiritu ay nahila sa mapanganib na ilusyon na ito. Ngunit hindi siya natinag, buong pagtitiwala niyang sumagot na hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan, dahil siya lamang ang dumating upang paksain ito. Habang ang kanyang kamay ay nagliliwanag ng asul na kidlat, napagpasyahan niya na ang anomalya na ito ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Bilang tugon, ang higanteng mata ay nagpakawala ng napakalaki at matulis na pulang spike sa kanya, na ikinagulat niya. Mabilis na ginamit ni Fang Yi ang kanyang Golden Sun Breathing Technique, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng gintong kapangyarihan habang naghahanda siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis niyang iniwasan ang bagyo ng mga pulang spike na bumabagsak mula sa kalangitan. Pagkatapos ay nagpakawala ang anomalya ng mga galami ng kakaiba, pula at itim na kidlat. Napansin ni Fang Yi na ang kakaibang kidlat na ito ay kasing lakas ng Divine Thunder na kanyang sinipsip sa Yuhuang Mountain. Ibinunyag ng anomalya ang kanyang tunay na anyo, nagiging isang malaking kulumpo ng hindi mabilang na mga nilalang na parang insekto na gawa sa purong Dark Attribute Energy, na umiikot sa isang sentrong pulang mata. Nakilala ni Fang Yi na ang bawat isa sa mga nilalang na ito ay kasing lakas ng mga halimaw mula sa Dark Tide, at naiintindihan niya na mayroong 10-10 milyon sa kanila. Ang buong kulumpon ay bumaba sa kanya tulad ng isang nakakatakot na vortex. Bilang tugon sa malaking banta, tinawag ni Fang Yi ang kanyang nagliliyab na espada. Humarap sa napakalaking kulumpon, idineklara niya na ang kanyang tanging pagpipilian ay paksain ang mga peste na ito. Sa isang determinadong sigaw, sumugod siya pasulong at nagpakawala ng isang napakalaking, nag-aapoy na slash na bumubukas ng isang maliwanag na landas sa gitna ng kulumpon. Ang kanyang malakas na pag-atake ay matagumpay na pumutol sa gitnang mata ng nilalang sa dalawa. Sinuri niya ang banta, kinikilala ito bilang isang S-level na kolektibong anomalya. Gayunpaman, hinala niya na ang kapangyarihan nito ay lubhang hamina, marahil dahil ito ay isang ilusyon o dahil sa mga purifying effect ng Shizai Flower na nagamit na kay Elder Wu. Ang dalawang hati ng kulumpon ay nahulog sa nawasak na lungsod sa ibaba, sumasabog sa pagtama. Lumapag si Fang Yi sa isang rooftop, tinitingnan ang mga labi. Hinala niya na ang kasalukuyang kapangyarihan nito ay nasa paligid ng A-level at nag-isip ng may pagkamangha na ito ang sakuna na Sum-Ire sa lungsod na hinarap ni Elder Wu ng mag-isa. Napagtanto ni Fang Yi na ang banta ay mas malaki pa kaysa sa naisip niya. Nagtitipon ng madilim at gumugulong na enerhiya sa kanyang kamay, nagpakawala siya ng kanyang sariling Dark Attribute Technique, ang Limitless Dark World. Isang napakalaking vortex ng purong kadiliman ang sumabog mula sa kanya at nagsimulang sumipsip sa anomalya na parang insekto. Nagulat ang nilalang, napagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi tao. Sa isang tiwala ng ngisi, si Fang Yi ay sumagot lamang, hulaan mo. Sumigaw siya ng utos upang buksan at ang kanyang madilim na vortex ay ganap na sumipsip sa natitirang S-level na anomalya. Habang ang huling bahagi ng kanyang enerhiya ay nawawala, isang pangwakas na babala ang umalangaw sa kawalan, babalik kami sa lalong madaling panahon. Lumulutang si Fang Yi sa loob ng isang sphere ng kanyang sariling madilim na enerhiya, iniisip na ang panghuling mensahe ay dapat na isang piraso ng kamalayan ng anomalya. Isinasaalang-alang niya ang babala na paggamit ng salitang, kami, at nagtataka kung nangangahulugan ito na ang iba pang katulad na mga sakuna ay naghihintay na lumitaw. Habang ang ilusyonaryong mundo ay umuungal at nagsisimulang gumuhos sa paligid niya, nagpasya siyang mas mahusay na umalis at pag-isipan ito sa ibang pagkakataon. Ang kanyang kamalayan ay bumalik sa tunay na mundo na may isang pagkabigla. Agad siyang umabot sa katawan ni Elder Wu at nagsimulang hilahin ang nakakasirang Dark Attribute Energy. Isang masa ng madilim na lila na enerhiya, na pumutok sa kanyang sariling asul na kidlat, ay hinayla mula sa dibdib ng Elder. Upang pigilan ang mapanganib na sangkap, ginamit ni Fang Yi ang kanyang Nine Dragons Skyfire Silang Art, na ikinulong ang enerhiya sa loob ng isang sphere ng pula, nag-aapoy na mga kadena.
Hawak ang selyadong orb, ipinaliwanag niya sa isang nagulat na si Zhao Long na ito ang Dark Attribute Remnant na naiwan sa katawan ni Elder Wu. Napagpasyahan niya na ito na ang huling piraso ng anomalya na Some Iris sa lungsod. Ipinaliwanag niya na habang ang selyadong orb ng madilim na enerhiya ay malakas pa rin, ang impluensya nito ay lubhang nabawasan salamat sa Shizai Flower at sa sariling selyo ni Elder Wu. Pinuri niya ang Elder, na binabanggit na siya talaga ang numero unong pioneer ng bansa para sa paggamit ng kanyang sariling katawan upang pigilan ang madilim na kapangyarihan. Alam niya na ang sinumang iba ay mamamatay ng maraming beses. Habang tinitingnan ni Zhao Long ang kanyang guro, nakita niya na ang mga pulang ugat sa kanyang mukha ay kumupas na at ang kanyang paghinga ay tila mas mapayapa. Sinabi niya kay Fang Yi na tunay niyang nailigtas ang buhay ng Elder. Gayunpaman, mapagpakumbabang sinabi ni Fang Yi na hindi lahat ng kanyang sariling kakayahan. Ipinaliwanag niya na kung wala ang Shizai Flower na nagpapahina sa korupsyon, hindi niya sana nagawang alisin ang matigas na Dark Attribute. Sumang-ayon si Zhao Long, na sinasabi na habang nailigtas ng bulaklak ang buhay ng Elder, ang kapangyarihan ni Fang Yi ay nagbigay na ngayon sa kanya ng pagkakataon para sa isang ganap na paggaling. Sa isang huling pag-akyat ng kapangyarihan, ikinuyom ni Fang Yi ang kanyang kamao at ganap na dinurog ang selyadong orb ng madilim na enerhiya, na ginawang alikabok. Ipinahayag niya na ang remnant ay ganap na walang silbi ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhao Long na mayroon siyang isang bagay pa na sasabihin sa kanya. Ibinunyag niya na sa mental illusion, binalaan siya ng remnant ng Dark Attribute anomalya na babalik ito. Napagpasyahan niya na dapat silang laging handa, dahil hindi nila maaaring hayaan ang isang matandang lalaki na kagagaling lamang mula sa isang malubhang sakit na lumaban muli sa mga frontline. Kinumpirma ni Zhao Long na alam niya, dahil narinig na niya ang tsismis dati. Nang tanungin siya ni Fang Yi kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na ang mga departamento ng pagsubaybay ng militar at ng asosasyon ay nangongolekta ng data sa mga pagbabago sa espiritual na enerhiya. Ibinunyag niya ang isang tsismis batay sa data na ito. Sa kasalukuyang kapangyarihan ng bansang Sia, maaaring hindi sila makaligtas sa unang taon pagkatapos ng ganap na pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Siyempre, dagdag pa niya, walang naniniwala dito. Sinabi ni Fang Yi na ang pagsubaybay sa mga pagbabago sa espiritual na enerhiya ay mukhang napaka-opisyal. Pagkatapos ay tinanong ni Zhao Long kung naniniwala rin siya na maaaring totoo ang tsismis. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Fang Yi, habang iniisip niya kung ang kanyang sariling muling pagsilang ay nagbago sa hinaharap. Naalala niya na sa kanyang orihinal na timeline, nabuhay siya sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya, at sa panahong iyon, ang buong planeta ay halos nawasak na. Bumabalik sa kasalukuyan, inilagay niya ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Zhao Long. Sinasabi sa kanya na huwag mag-isip ng labis at na si Elder Wu ay dapat na magising sa lalong madaling panahon. Tiningnan niya siya ng may ekspresyon at gumawa ng isang time na pangako. Kung babalik ang sakuna, tatayo siya kasama nila at lalaban. Alam niya na ang panghuling laban sa malaking sakuna ay darating, maaga o huli. Ipinahayag niya ng may matinding determinasyon na sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang lahat. Nang gabing iyon, si Fang Yi ay bumalik sa kanyang apartment. Nakaupo siyang nagmumuni-muni sa kanyang sopa, napapalibutan ng gumugulong na enerhiya ng kanyang bagong Dark Attribute. Iniisip niya ang kanyang mga kamakailang laban, nararamdaman na pagkatapos ng kanyang 2 laban sa mga S-level na anomalya, malapit na siyang sumulong sa 2-star Spirit Creation Realm. Gayunpaman, alam niya na ang ganap na pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay mabilis na dumarating, at kahit na sa kanyang bagong Dark Attribute, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Iniisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng anomalya na hinarap niya sa mental illusion, na pagtanto na kahit na hamina ito, ang tunay na kapangyarihan nito ay napakalaki. Ang kanyang mga iniisip ay nag-ambala nang mapansin niya ang nakatanim na halaman na iniwan niya sa kanyang mesa. Ang masunurang maliit na puting bulaklak. Kinausap niya ang nagliliwanag na bulaklak, sinasabi dito na hindi madaling dalhin,
at inaamin na pagkakamali niya na hindi ito dinala sa kanyang huling misyon. Nakangiti, kinuha niya ang halaman, na tila sumisigla, at sinabi dito na ikinalulungkot niyang hindi ito binigyan ng pagkakataong mag-level up. Pagkatapos ay nagpasya siyang ilabas ito para maglakad. Pumunta si Fang Yi sa likod ng bundok, ang kanyang pribadong lugar ng pagsasanay. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng daan na naiilawan ng buwan, napansin niya kung gaano kahusay ang departamento ng pananaliksik sa halaman ng asosasyon. Obserbahan niya na sa maikling panahon mula nang huling nasira ang lugar, ang kagubatan ay nagsimula ng gumaling, isang tanda ng pinabuting pagpapagaling ng kalikasan sa bagong panahon na ito. Nakahanap siya ng isang magandang lugar sa kakahuyan, at lumuhod, kinukuha ang bulaklak mula sa palayok nito upang itanim ito sa mayabong na lupa. Nagtatala siya sa isipan na pasalamatan si Su Qingying at ang kanyang koponan sa pagkuha ng lugar na ito para sa kanya. Habang naghahanda siyang itanim ito, hawak niya ang bulaklak at marahang binabalaan ang kanyang bagong kasama na maghinay-hinay at sumipsip lamang ng kaunti sa isang pagkakataon, na nagpapaalala dito na kung ito ay magiging masyadong sakam, kahit na ang lahat ng kagubatan sa planeta ay hindi sapat upang pakainin ito. Kapag nasa lupa na, ang masunerang maliit na puting bulaklak ay agad na nagugat. Isang napakalaking vortex ng berde, nakakapinsalang enerhiya ang sumabog mula sa halaman, mabilis na kumakalat sa kagubatan at sinisipsip ang buhay ng lahat ng kalapit na puno. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatayo si Fang Yi na nakapamaywang sa ngayon ay patay at walang laman na bahagi ng kakahuyan, nagpapasya na ang bulaklak ay sumipsip ng sapat sa ngayon. Sa isang nasyahang ngiti, marahan niyang hinihila ang maliwanag na nagliliwanag na bulaklak mula sa lupa. Mga ugat at lahat, at sinasabi sa kanyang kasama na oras na para sa kanila na maghanap ng isang bagong lugar upang pakainin. Hawak niya ang halaman, na tila umuusbong na may bagong enerhiya, at nagtataka kung saan ito maaaring ranggo sa lahat ng mga nag-evolve na espirito na uri ng halaman. Napagpasyahan niya na sa kanyang malakas na desolation attribute, dapat itong maging isang A-level na banta. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng isang madilim na tagaytay, napansin niya ang malalim na katahimikan ng kagubatan, at napagtanto na ang lahat ng mga hayop na dating naninirahan doon ay dapat na tumakas sa takot mula sa kapangyarihan ng bulaklak. Ang kanyang mga iniisip ay biglang nag-ambala ng isang malakas, mabangis na hiyaw na umalangaw-ngaw sa buong gabi. Tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi nang makilala niya ang tunog bilang hiyaw ng isang lobo. Sa isang kalapit na bangin, laban sa isang pulang dugong buwan, isang pakete ng mga napakalaking lobo na may nagliliwanag na pulang mata ang nagtitipon, ang kanilang mga anyo ay nagbabago at lumalaki. Napagtanto ni Fang Yi nang may pagkabahala na ang pakete ng lobo ay nasa gitna ng isang mapanganib na ebolusyon.